Ang pagtanggap sa manunubos ay kailangan upang magtamo ng tunay na kagalingan, kaayusan, at tamang direksyon sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reception. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating pagbasa ng Ebanghelyo sa isang mahalagang aspeto ng ating buhay, na ang buhay ay isang paglalakbay. Mahalaga sa paglalakbay na meron tayong malinaw na direksyon. Siyempre, meron tayong pinanggalingan at meron tayong patutunguhan. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay malinaw yung ating direksyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakikita natin yung compass, saan na ba tayo naroroon. Kaya napakahalaga sa buhay natin, mga kapatid, that we are being guided. Mahalaga, or else masasayang ang buhay, mapapagod tayo sa paglalakbay, mawawala ng pag-asa, ng sense of direction at kahulugan sa ating buhay. Kaya nga, minsan, tayo sa pang-araw-araw nating buhay, tayo naliligaw ng landas, tayo nasusugatan, tayo napapagod, tayo'y napapariwara. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na tanggapin natin ang katotohanan that we need someone to guide us. We need someone to direct us, to lead us, to be with us sa ating paglalakbay na ito. Kaya nga, ipinadala ng Diyos si Jesus para gabayan tayo. At isinugo ni Jesus ang Espiritu Santo para gabayan tayo. Hindi tayo nag-iisa. Tayo yung madalas na gustong mapag-isa at inaalis natin ang Diyos sa ating buhay. Inaalis natin siya sa kwento ng ating araw-araw na buhay. Mga kapatid, ngayong araw na ito, we are called to receive God, to receive Him sa buhay natin. Kaya nga, if we allow Jesus to guide us and to lead us, to direct us, dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Dadalhin niya tayo sa pangarap ng Ama para sa atin.
at gagabayan niya tayo sa bawat araw na dumarating sa buhay natin. To receive Jesus is very important sa buhay na ito, sa paglalakbay na ito. Kaya nga maganda makita natin, gaano na ba natin tinanggap si Jesus. At yung pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap sa buhay niya, hindi lang sa mga sinasabi niya, kundi sa buhay niya. And makikita natin dito sa ating gospel, yung kanyang malalim na relasyon sa Ama. Yung ugnayan niya sa Ama, na siya at ang Ama'y iisa. Na si Jesus ay puno ng Ama. Tayo rin, kinakailangan maging puno, no? At si Jesus yung pupuno sa atin, hindi ang ibang bagay. Kasi kapag ibang bagay ang pumuno sa atin, yung mga bagay na ito ang siyang magdidirect sa atin. Tatalian tayo sa leeg ng mga bagay na ito. Allow Jesus to fill our life and our hearts. Sapagkat si Jesus ay puno ng Ama, puno ng Diyos. Dahil sa Diyos at dahil ang Ama ay sumasa Kanya. Ang tawag dito, pag-ibig. The Father gives Himself to the Son. The Son receives the Father. The Son loves the Father and gives everything to the Father. The Father receives everything from the Son. At yung ibinibigay nila sa isa't isa ay ang Espiritu, ang pag-ibig. Mga kapatid, kung hahayaan nating tayo mapuno ni Jesus, mapupuno tayo ng Diyos. At kapag tayo napuno ng Diyos, magiging malinaw sa atin ang direksyon ng ating buhay. Magiging maayos ang ating paglalakbay, matibay at matatag sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga hirap, mga pagsubok, mga problema sa buhay. Hindi tayo mawawala sa tamang direksyon sapagkat meron tayong pangarap. Malinaw ang nakikita nating kinabukasan at yan ay buhay na walang hanggan. Kaya sana, pangarap mo rin ang langit. Sana, pangarap mo rin ang buhay na walang hanggan. At ito talaga ang plano mo sa buhay. Ito talaga ang direksyon mo sa buhay. Hindi ang ano paman. At posible yan. Posibleng marating ang pangarap na yon kung tatanggapin natin ang Diyos, si Jesus, ang kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, sana po ngayong araw na ito, we commit ourselves to receiving God, to receiving Jesus every day sa buhay natin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tinatanggap kita sa buhay ko. Tinatanggap ka namin sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.